Nako, eto na po mga kaubayan, babanggain si BBM, taong bayan, lalaban. Nako, BP Sara, babanggain si BBM, pangungunahan ang sigaw ng taong bayan. Nako, yan po ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito at pasubscribe na rin po mga karibin natin. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Eto po mga kaubayan, maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat at dahil nga Independence Day. Eto mga kaubayan, ang mensahe ni President Bongbong Marcos Jr. Sa lahat po ng Pilipino. Eto panoorin po muna natin, bigyan po natin ng reaction to. Kasi baka mamaya, sila po ay puro panawagan sa taong bayan pero sila pala ay di nila ginagawa sa mga sarili nila, di ba? Ito pakinggan muna natin 'to mga kabayan. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. So yan mga kabayan, parang lahat ng sinabi niya hindi naman nila ginagawa. Di ba? Yun yung gusto kong i-point out dito mga kabayan. Baka kasi sila magaling lang sa salita pero hindi naman nila ginagawa. Paano pa kaya tayo susunod sa kanila kung sila mismo hindi nila ginagawa yung kanilang mga sinasabi? Di ba? Ito, panoorin pa natin. Pangalawang beses, no? Ito. Kasi gusto ko lang talagang maintindihan natin to. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Correct. Pinaglalaban po ng taong bayan ng Pilipinas, di ba? Kayo lang na mga kurap ang hindi pinaglalaban ng Pilipinas. Kasi mas pinili nyo pang magnakaw sa kaban ng bayan kaysa po sa itulong ito sa taong bayan. Unang puntos. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Correct, di ba? Ang taong bayan talagang pinipili ang katotohanan. Kaya nga gustong-gusto ng taong bayan, no? Gustong-gusto po ng taong bayan na mag-hearing po itong Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta para lumabas talaga ang katotohanan. Pero ano po bang ginagawa ng administrasyon? Hindi lang ng administrasyon, ng Senado, di ba? Anong ginagawa? Pinipigilan nila. At all cost mga kaubayan. Kailangan mapigilan nila yan. Diba? 2 points. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. Correct. Ang mga Pilipino, mga kaubayan, ay lumalaban ng patas araw-araw. Kasi, di ba? Wala nang pakialam yung iba sa politika eh. Wala nang pakialam yung iba sa mga pleasure na yan eh. Di ba? Bakit? Sub na po sila sa trabaho. Di ba? Wala na, hindi na makapag-intindi sa ibang bagay. Kasi araw-araw kailangan mong ang unang iisipin mo lang, kailangan makasurvive ako ngayong araw na ito. Pero anong ginagawa ng mga hinayupak ng mga buhaya? Di ba? Yung pinagpagura ng taong bayan, kinukurakot lang nila. Mali ka na naman President Bongbong Marcos sa panawagan mo. Kasi yung panawagan mo hindi nyo namang ginagawa. Tinotolerate nyo pa nga yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Di ba? O sasabihin naging pa-imbestiga naman sa flood control. Ang tanong, nanagot ba yung mastermind? Yun yung tanong dyan mga kaubayan, di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Just comment down below at eto. Nagkagulo po mga kaubayan Ayan
Lang i-play natin na nagkagulo po nagkaroon po ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at pulis mga kabayan. Oh, ito po ay sa panahon po ng Independence Day. Paano't nagkaroon tayo ng Independence Day, araw ng kalayaan? Ibig sabihin mga kabayan, malaya tayo ngayong araw na ito. Ngayon tayo naging malaya sa pananakop ng mga ibang lahi, di ba? Ng mga Amerikano. Okay? Ngayon tayo naging malaya, nagkaroon tayo ng kasarinlan sa araw na ito. Pero bakit ganito po ang nangyayari? Imbis na magkaroon po tayo ng feeling natin na malaya tayo, pero ito pong nangyayari, ginigipit po mga kababayan. Sa panahon po ni former President Duterte, wala namang ganitong mga barikada na mga barbed wire mga kababayan. No? Delikado po ito. Okay? O bakit sila ngayon ay talagang very very concerned about their security mga kababayan? Samantalang dapat malayang makapagpahayag ang taong bayan sa araw na ito. Dahil araw po ito ng kalayaan nating lahat mga kababayan. So yan mga kababayan, no? Ano lang, patikim lang yan mga kababayan, no? Grabe po, nagkagulo na. Araw ng kalayaan niya yun, irespeto nyo naman po yung kalayaan ng taong bayan na makapagpahayag against the government. Kung yun po ang gusto nila. Kasi meron naman po nagrarally din dyan mga kababayan na pro-government. Yung iba nagrarally din po against the government. Bakit ang problema dito? Dahil yung pro-government, hinayaan nyo lang. Di ba? Yung against the government, ganito ang pagtrato ninyo. Mga Pilipino po yan mga kababayan. Nako po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below mga karbi natin. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. At malaking bagay ito para ipaabot namin sa ating mga kababayan na kanina po ay nagkaroon pong pagpupulong ang iba-ibang mga parallel organization na sumusuporta sa mga Duterte. Dahil po sa kawalan ng maayos na pamahalaan, naghihirap ang taong bayan at ang aming pag-iisip, ang paghingi or panawagan sa ating Vice Presidente na siya muna, siya mismo ang mamuno ng mga taong bayan na uhaw sa isang liderato. Alam naman natin mga kababayan na si VP Sara ay siyang nagdeklara na maging Pangulo. Pero para sa aming mga loyal na mga nagtaguyod sa kanyang liderato, hindi po sapat yung kanyang pagdeklara lamang. Alam mo, watak-watak ang mga iba-ibang organization. Kaya po, nanawagan po kami sa kanya na sana lumabas na po siya, makitaguyod po niya ang kanyang liderato at mamuno siya sa malawakang pagsigaw ng reforma at ipalabas niya sa taong bayan ang concern niya sa mga pangyayari ngayon
ng mga kabulastugan ng gobyerno. We know that the Vice President is concerned. But kailangan po natin yung kanyang presence. We have been in the streets for some time. Iba-ibang grupo, iba-iba dito, iba-iba dyan. Pero hindi nabubuo ito dahil may mga iba-ibang uri na pamamalakad. Pero with the Vice President going out of her way, lalo na po itong pangyayari ngayon sa Senado, malaking bagay kung pumunta siya roon at suportahan niya ang mga senador, manawagan siya ng mga good-thinking Filipinos, yung mga ating mga kababayan, ating mga kasama sa paghingi ng reforma. Dahil ang ating demokrasya ay it's being trampled upon right now. The senators themselves do not even follow the Constitution. They are being backed up by a president who doesn't even follow the Constitution. So, nalihis na po ang panggobyerno ng ating bansa. We are going down to the dogs. So, kami po, kanina ng umaga, nagsama-sama po kami at nananawagan muli sa ating Vice President. Please, Madam Sara Duterte, dinggin mo po ang aming hinaing. Please join us in the march towards reform, towards addressing criminality, towards addressing corruption, towards addressing a good, the creation of a good government in our country. So, yun po mga kababayan, I will share with you yung aming talakayan kanina with all due respect, Madam Vice President. Ito po, mapakita namin ang mga hinaing ng ating mga kababayan. Take your seats. Po si Ka Eric. Maraming salamat. Nandito kayo. Ako po yung ng grupo ng Bangon sa Bayan. Bangon sa Bayan na mainly po ay organisasyon ng mga dating rebelde. Ating country na maligdoob sa gobyerno, especially sa panahon ng previous government ng Pangulong Duterte, and we build organizations on the ground. Yung tinawag namin Bangon sa Bayanan, pay for good governance, reform, and genuine peace sa isang matino na panggobyerno. Hindi po ay na-frustrate at ang aming mga mass-based area ang napabayaan po ng gobyerno ni Marcos ang kapakanan ng mga. And for almost 4 years, nagtitiis po kami ay tumama sa grupong Kampila. Ipuna ng mamamayan, pay for reform, and kasama ko po ngayon, introduce ko ng briefly o ang pagpapahayag on my right sa grupo ng mga retired uniform military officers and police officers. Sila po yung naglingkod sa kanay ng security sector. Sila pupunahan po ni Navy Captain Ray Baler, Colonel Prieta NC, Lieutenant of course, ang aming tagapangulo po ng 25 strong coalition members and alliance network of Kampila. Pinising kong organisasyon po ito ng TIBO, pinamunuan ni dating political advisor to the President Pangulong Duterte, Attorney James. Siya, si Attorney Maniluna is a crusader lawyer against graft and corruption. He is part of the advocacy for reform and good governance sa nakakapilon ng Kampila. Ay, para sa Manila. And then si Brother Ellis, siya po ay isa sa main organizer, mobilizer ng riding community in the country. Yung mga riders at lahat po na nasusuhay sa motorbike.
Yes, either Duterte Riders Team, and Duterte Group of Rider Philippines. Malaki po ito ng community. At kami naman po ay network mainly ng urban poor community. Sa Metro Manila and AC. The CARE, tama po natin sa parallel ng non-government organization na CARE. They care and they cannot less care. So therefore they are here. So, ito po, una, one, malalak na po at malalim ang problema ng ating bansa. Ulit-ulit po ang mga pagluha ng kahirapan, tuwan sa politika, at ang pinatamahan po taong mga mamamayan. Democratic institutions are being destroyed systematically, never before, since after the martial law. Bongbong Marcos. So therefore, kumilos ang taong bayan. Pagkilos na ito ng taong bayan, mga nakita natin ang isang malaking kakulangan na nanawagan tayo ng pananagutan at ng paninigil ng taong bayan sa 1.9 trillion pesos na pandarambong sa mga ghost or standard flood control project. Tawagan tayo sa pag-abuso at pagwaldas, pagkurakot sa pondo ng bayan, and yet, dinided ba tayo ni Marcos? I'm talking about yung tayo, mamamayang Pilipino. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below. At syempre, wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.